Bago ang lahat, ito yung mga notable player na free agent pa at possible notable player na posibleng ma-trade din before training camp. Bakante pa ngayon si Benedict Maturin ng Clippers, wala pang team ang kumukuha sa kanya at naging questionable pa para ma-retain ng Clippers dahil kay Max Strus, tapos andun pa si Bradley Beal. Naging crowded di umano ang Clippers sa mga guards since bumalik din si Bill at nakuha nga nila si Max Strus, tapos meron pa silang rookie na dumating na expected gagawing franchise player. Wala namang report kung bakit ayaw i-retain ng Clippers itong si Maturin. Bukod lang doon sa nanghihingi siya ng at least 15 million na kontrata kada taon na binigay naman nila kay Rui Hachimura, kaya doon naging questionable itong si Maturin. Noong nakaraang taon, nag-a-average siya ng 17 points, 5 rebounds, 2 assists, 43 and 31%. Mababang percentage yun para sa isang guard. Pero kung wala pa rin kasing kukuha na team sa kanya, paano papatunayan ni Lebron na mas magaling siya kontra dito kay Maturin? Ang lakas din ng trip. Last option kasi ni Maturin kunin ang qualifying offer, pero bad idea yun sa kanya. Dahil kung sa price na 15 million per year walang kumagat, paano pa kung magkuha-qualifying offer siya tapos wala namang secure na contract? Baka magkaroon siya ng injury at baka tuluyan pa siyang mawala ng NBA. Kahit kasi mawala itong si Maturin sa Clippers, panalo pa rin ang Clippers doon dahil nakuha nga nila yung draft picks ng Pacers at ito nga si Keaton Wagler. Kung alin pa yung hindi garapal na player, yun pa yung walang kumuhang team. Based pa sa mga report, ang team talagang interesado dito kay Maturin, Bulls, Milwaukee Bucks at Pelicans, pero kailangang idaan sa sign and trade para lang makakuha ng longer contract. Parang iniintay lang din matapos muna yung issue sa Clippers at Raptors bago makapag-sign itong si Maturin. Si Cam Thomas naman sinama sa listahan ng notable free agent, pero hindi katulad ni Maturin, wala kasing team ang dinidikit sa kanya. Sa prediction ng ESPN, hindi siya makakakuha ng team at pwede pang maglaro sa ibang bansa itong si Cam Thomas. Ang isa pang notable guard doon, si Bruce Brown ng Nuggets. Nag-a-average siya last season ng 8 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal, 47 and 38%. Isa sa mga reliable backup point guard. Nakakapagtaka rin, walang team ang kumukuha sa kanya sa minimum contract. Ang Miami ang isa sa mga team na interesado or kinonek kay Bruce Brown para maging backup dito kay Davion Mitchell. Wala na kasi si Westbrook, retire na. Pero based sa mga report, since natapos yung issue kay Peyton Watson, posible siyang ibalik ulit ng Denver para sa minimum contract. Hinahabol din kasi ng Denver si DeMar DeRozan, pero lagpas pa rin kasi sa tax apron ng Denver, kaya pinakamadaling isign ng Nuggets sa isang veteran minimum contract si Bruce Brown kontra kay DeMar. Isa pa rin kasi sa mga notable player na available itong si DeMar DeRozan. Projected ng ESPN, Raptors siya pipirma ng minimum contract. Pero andun din kasi ang Miami, Wizards at Nuggets na pwedeng humabol sa kanya. Kapag Raptors, parang papabuhat na lang siya kay Kawhi para matalo din si Lebron. Kinonect din siya sa Warriors bilang backup. Kaso yung Golden State kasi replacement at temporary player yung kailangan dahil halos kumpleto na talaga sila sa lineup. Based sa timeline, si Moses Moody parang hindi aabutin ng regular season kung aabutin siya ng 9 to 12 months. Hindi pa kasi pinapile yung disabled player exception sa kanya. Yun kasi ang pwedeng gamitin ng Golden State para ma-assign itong si DeMar. Available pa rin naman si Kuminga ngayon na kinukonek sa mga team gaya ng Minnesota at Lakers. Pero ang issue sa kanya, hindi tanggapin yung kontrata na mababa sa 20 million kada taon. Yun lang naman ang inaasahan sa kanya. Malamang magsama silang dalawa ni Cam Thomas kung sakali. Projected ng ESPN sa side ni Kuminga, pipirma siya ng kontrata sa Lakers dahil ito na lang yung natitirang may cap space na maisasign siya sa loob ng 2 taon na merong at least 10 million. Parang hindi siya papasok sa veteran minimum contract kung sakaling hindi siya maging okay sa LA until next season. Sa big man naman, ang available pang player si Nick Richard. Kinukonek siya sa Miami after nga ng workout. Pero ngayon wala pa namang nire-report kung kukunin talaga siya ng Miami dahil nag-iintay pa kay Clay. Bukod pa doon, ang notable big man pa na pangkumpleto ng isang lineup bilang backup, si Kelly Olynyk. Sa 2025 season, dun pa lang maganda ang nilaro niya. Nasa 8 points, 5 rebounds, 3 assists, 50 and 41%. Pero noong nakarang taon sa San Antonio, naging bench player na lang siya at halos pang kumpleto na lang at pangbangga sa kalaban na team. Nasa 3 points, 1 and 1 na lang ang average niya.
Available din si franchise player ng Dallas, si Dwight Powell. Hindi pa rin kasi siya binabalik ng Mavericks pero based sa report, tinapos na kasi yung era niya sa Dallas. At hindi pa naman nagre-retire si Dwight Powell ngayon. Ang isa pa doon, si Mahal, si Kevin Love. May average siya last year sa Jazz ng 6.6 rebounds, 2 assists, 39 and 37%. Hindi pa naman di umano magre-retiro itong si Kevin Love. Pero parang palapit na rin siya doon. Going 38 na si Kevin Love sa September. So napansin ko lang din yung magagaling na player ng 2010 era na nadraft naman between 2007 until 2010, karamihan ng birthday September. Wala lang, dinagdag ko lang yun pampahaba. Based sa report, ang gustong puntahan na team ni Kevin Love, Philadelphia, dahil andun si LeBron. Kumpleto na rin kasi ang Sixers ngayon. Para lang makuha si Kevin Love, kailangan magbitaw ng Philadelphia ng isang player. Pero projected ng ESPN, magiging unsigned si Kevin Love until simula ng season at posibleng mag-retire na. Ang biggest free agent pa rin ngayon na natitira si Jalen Duren. Restricted pa rin kasi siya. Hindi pa rin magkasundo sa contract sa Detroit. 287 million ang gusto ni Duren. Ang gusto naman ng Detroit na ibigay 140 million sa 4 na taon. Papatak kayo ng at least 30 to 35 million per year. Hindi na lugi nun itong si Jalen Duren. Maarte lang talaga. Bukod sa hindi maganda ang nilaro nitong si Jalen Duren sa playoffs kaya napornada yung kontratang hinahabol niya, meron pa kasing isang issue talaga dun. Kaya di umano hindi ibigay ang malaking kontrata kay Duren or yung max contract dahil hindi pa nabibigyan din ng kontrata or extension si Ausar Thompson. Nasa stand-up din ng kontrata ang Pistons at yung kampo ni Thompson ngayon. Kaya ang possibility, isa sa dalawang kasama nitong si Cade Cunningham sa trio nila dito sa Detroit mawala sa pagitan ni Duren or kaya ni Ausar Thompson. Oras kasi na mag-agree si Jalen Duren sa Pistons sa max contract, mawawala di umano si Ausar Thompson next year. Parang mali pala, may risk na mawala si Thompson sa susunod na taon kung hindi nila mapapapirma this off-season. Merong until October ang Pistons para mabigyan ng kontrata si Thompson kasi inuuna muna nila si Jalen Duren. Delikado rin kasi yung gusto ni Jalen Duren na subukan yung qualifying offer na panakot para makakuha ng max contract. Dahil kung kukunin niya ang qualifying offer at madisgrasya siya sa regular season, babay na. Kung kukunin kasi ni Jalen Duren ang qualifying offer at para makakuha siya ng max contract next year, kailangan niya maging All-Star at All-NBA team member ulit. At isa pa doon, kailangan hindi pumasok ang Pistons sa playoffs. Para sigurado si Jalen Duren na hindi siya papalpak ng postseason katulad nung nakaraan. Possible din kasing ibigay kay Ausar Thompson na kontrata ay nasa range din ng 100 to 150 million kada taon. Halos magiging parehas lang din sila ni Jalen Duren na ngayon naging all-star nung nakaraan season.